ang Biblia, simula sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan. Tatalakayin natin ang lahat mula sa kwento ni Adan at Eva sa hardin ng Eden hanggang sa buhay ng mga apostol matapos ipako sa krus si Jesus. Sa pagtatapos ng video na ito, makikita mo ang Biblia sa isang bagong liwanag at malamang na mararamdaman mo ang mas malalim na koneksyon sa mga banal na tekstong ito. Ang paglalakbay sa Biblia ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral ng mga kwento. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa mas malalim na kahulugan nito at kung paano ito makakaapekto sa ating buhay ngayon. Kung may mga bahagi ng Biblia na tila nakakalito o hindi malinaw, ang video na ito ay makakatulong upang maging mas malinaw ang mga ito. Naniniwala ako na sa oras na matapos tayo, mas magiging inspirasyon ka at mas maiintindihan mo ang mga turo ng Biblia. Bago tayo magsimula, nais naming hilingin ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito at pag-subscribe sa aming channel. Ang simpleng hakbang na ito ay malaking tulong sa amin. Salamat. Magsimula tayo sa simula. Bago nagkaroon ng universo, naroon lamang ang Diyos na umiiral sa labas ng oras mismo. Ang Diyos ay palaging umiiral, hindi siya nilikha. Palagi na siyang nariyan bilang pangunahing pinagmulan ng lahat ng umiiral. Bilang isang walang hanggang nilalang, ang Diyos ang pangunahing tagapagtayo ng lahat ng bagay. Ang kanyang pag-iral ay hindi nagsimula sa isang punto, palaging nariyan ito. Madalas tawagin ng Diyos bilang Ama ng kawalang hanggan dahil siya ang nagpapakita ng konsepto ng walang hanggang buhay. Nang nagsimula ang mundo, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sa ika-6 na araw ng paglikha, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang imahe. Una, nilikha niya si Adan at pagkatapos ay ginawa si Eva mula kay Adan. Ang unang mga tao, sina Adan at Eva, ay dalisay at perpekto. Sila ay nanirahan sa Eden, tinatamasa ang malapit na relasyon sa Diyos at inaalagaan ang paraiso na ginawa niya para sa kanila. Gayunpaman, nang magkasala sina Adan at Eva, naapektuhan nito ang buong sangkatauhan na nagdala sa atin sa isang kalagayan ng moral na pagbagsak. Ito ay kilala bilang ang pagbagsak mula sa biyaya.